Meron daw mga kapatid agawan ng kapangyarihan ng mga leader dito sa Iran. Ang tanong, totoo nga ba to mga tol? Pag-usapan natin, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Ayon mga kapatid sa isang video na ating panonoorin ngayon dito sa Net25, no? Explainer, no? Pagpapaliwanag. Power vacuum, agawan ng kapangyarihan sa Iran. Well, actually hindi ko pa siya napapanood. Ngayon ko pa lang siya panonoorin at bibigyan natin to ng reaction video and commentary. Madalas natin mga kapatid kasing naririnig, di ba? Sabi nga rito sa report, si US President Donald Trump na meron na daw siyang mga kanegosasyon, kausap dito sa mga leader ng Iran. Pero kapag nagsasalita naman ng Iran at sinasabi nila na walang nakikipagnegosasyon dito sa Amerika, fake news yan. Ngayon hindi natin alam kung sino tong kausap ni US President Trump o kung totoo nga ba talagang may kausap siya mga kapatid. So para mabigyan natin ng mas malinaw na detalye, is samahan ninyo ako, panoorin natin itong report mula rito sa Net25 News and Information. Pwede nyo siyang panoorin ng solo nang walang nagre-reaction mga tol. Puntahan na lang ninyo sa kanilang YouTube. Ito yung title niyan, Explainer, Power Vacuum, agawan ng kapangyarihan sa Iran. Bahala kayo, puntahan nyo na lang yan. Pero kung gusto mo naman sumali sa ating talakayan, isamahan ninyo ako ngayon. Panoorin natin to mga tol. Higit isang buwan na po ang lumipas matapos ang pag-atake ng puwersa ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Madalas nating marinig si US President Donald Trump na nagsasabing may kinakausap siyang leader ng Tehran. Ito'y bago pa, no, magkaroon ng 2 weeks ceasefire. Matagal na natin siya naririnig na sinasabi niya may umuusad daw na negosasyon. Kaya nga laging napopostpone, di ba, yung mga tinatakda niyang ultimatum. Nagsimula sa 48 hours, naging 5 days, naging 10 days, tapos 48 hours ulit, tapos na-extend ng isang araw, tapos ngayon 2 weeks ceasefire. Ibinida pa ni Trump na mga tamang tao umano ang kanyang kinakausap sa Iran para wakasan na ang digmaan sa gitnang silangan. Subalit, may mga balitang lumabas na tila may power struggle na nangyayari ngayon sa mga liderato ng Tehran. Totoo nga ba ito? O isa na namang bahagi ng war strategy ni President Trump para ipanalo ang gyera sa Middle East? Para bigyang pong linaw ang naturang issue, ating alamin kung sino-sino ang mga may mataas na kapangyarihan ngayon sa Iran. Noong February 28, 2026, namatay ang dating Supreme Leader ng Iran na si Ali Khamenei mula sa isang missile strike. Noong March 18, 2026 naman, namatay ang top intelligence officer ng Iran na si Esmail Khatib. Mali lang siguro yung pagkakasulat doon sa screen, no? Kasi nakalagay February 26, 2026. Dapat February 28. Yun yung araw na sumalakay ang Amerika dito sa Iran. Habang ang anak ng dating Iranian Supreme Leader na si Mojtaba Khamenei ang pumalit sa kanyang ama bilang bagong pinakamataas na pinuno ng Tehran. Hawak ngayon ni Mojtaba ang extensive formal powers ng pagiging Supreme Leader. Pero ayon sa media sources, sugatan si Mojtaba. At kahit yung mga hindi kakampi ng Amerika na mga media, katulad ng halimbawa ng mga media sa India, mga tol, is hinahanap din nila kung nasan si Mojtaba at may mga report nga na unconscious daw ito at unable to govern. Sabing ganon. Ayon sa report yan mga kapatid, ako hindi ko alam yan, di naman tayo taga dyan eh. Nanonood lang tayo ng mga balita at yun ang laman ng balita. Kaya nga matagal na daw hindi ito nagpapakita sa publiko. Kahit gumawa man lang ng video, magbigay ng pahayag, para sa military, para sa mga mamamayan is hindi natin nakikita na ginagawa yan ni Mojtaba. Pwedeng nagtatago siya pero hindi naman siguro hadlang siguro yung pagtatago para makapag-video. Kasi kahit underground, kahit nasa bunker ka, pwede kang mag-record sa camera, di ba, ng video. Para lang maipakita mo na ikaw ay nasa maayos na kondisyon. Pero yun nga, kahit yung bagay na ganun ay hindi nagagawa ni Mojtaba, yung bagong Khamenei ngayon o Supreme Leader ng Iran. Kaya talagang kumakalat ang report na ngayon na sugatan, unconscious at unable to govern, sabing ganun. At magpahanggang ngayon, walang public appearance si Mojtaba. Batay naman sa nakuhang impormasyon ni Trump,
Buhay pa ang bagong Supreme Leader pero sugatan nga ito matapos madamay sa missile strike noong Yun nga. February 28. Hindi kaagad kinumpirma ng Russia ang mga balita na nasa kanilang bansa si Mojtaba pero kalaunan ay sinabi ng ambassador ng Moscow na nagpapagaling nga si Mojtaba sa Russia. Ayun, nasa Russia si Mojtaba, wala sa bunker dito sa Iran. Sabing ganon, kinumpirma na nasa Russia. No? Okay, so yun ay sabi sa balita mga kapatid ha. Kinumpirma ng Russia ang mga balita na nasa kanilang bansa si Mojtaba pero kalaunan ay sinabi ng ambassador ng Moscow na nagpapagaling nga si Mojtaba sa Russia. Binanggit din ito na iniiwasan daw muna ng Supreme Leader ang public appearances for understandable reasons. Kung iisipin po, ang nananatiling nasa kapangyarihan ngayon ay si Iranian President Masoud Pezeshkian. Bagaman siya ang presidente ng Iran, lumalabas na nakararanas ng power vacuum ang Tehran sa pagitan ni Pezeshkian at ng Islamic Revolutionary Guard Corps o ang IRGC. Yun nga, nabigyan na rin niya natin ng reaction. Medyo hindi maganda ang lagay ng relasyon sa pagitan ng presidente ng Iran at saka ng IRGC. Ilan sa katunayan nito ay madalas na hinaharangan ni IRGC Chief Ahmad Vahidi ang mga panukala ni Masoud, kabilang narito ang pagtatalaga ng mga bagong opisyal ng Iran. May mga ulat din na hindi binibigyan ng access si President Pezeshkian ng IRGC na makausap si Mojtaba na mismo niyang Supreme Leader. Kung bakit? Ito lang naman kasi ang dahilan. Ayon kay President Trump, matalinong tao si Pezeshkian. Anya, gusto umano ng Iranian President ng isang ceasefire o tigil putukan na nga po dahil sa nagbabadyang pagbagsak ng ekonomiya ng Iran kung magpapatuloy pa ang labanan. So lumalabas mga tol, walang tiwala ngayon etong IRGC dito sa kanilang presidente. No? Dahil din dito sa pahayag ni Trump. Ito basahin natin na Iran's new regime president, much less radicalized and far more intelligent than his predecessors, has just asked the United States of America for a ceasefire. We will consider when Hormuz Strait is open, free and clear. Until then, we are blasting Iran into oblivion or as they say, back to the Stone Ages, President Donald J. Trump. So dahil dito sa pahayag na to ni Trump mga tol, is nagkakaroon ngayon ng problema o kawalan ng tiwala siguro, pwede nating sabihin ganun, sa pagitan ng IRGC at saka ng presidente mismo ng Iran. Ngunit, sa simple at magandang layunin na ito ni Pezeshkian ay may ilang analysts ang nagtatanong, bakit tila parang may malaking puwersa ng kapangyarihan sa Iran ang ayaw sa tigil putukan? Si Masoud, na alam na marami ang siyang nasusunod sa estado bilang presidente, ay tila wala nga bang kapangyarihan ngayon? Mapapansin na sa bawat mga pahayag ni Trump ukol sa Strait of Hormuz, hindi si Masoud ang naglalabas ng mensahe, kundi ang IRGC na siyang militar ng Iran. At kung totoo nga ito, ano ba ang katayuan ng IRGC? Sa ilang dekada na nakalipas mula na binuo ang IRGC noong taong 1979, malaki na ang naging impluwensya ng Guard Corps. Sa pagsusuri ng mga military experts, mayroong mosaic organizational structures ang IRGC. Ibig po sabihin, nakahanda nang ipapalit sa mga opisyal ito maging ang Commander-in-Chief. Ganun pala yun sa kanila, no? Hindi katulad dito sa atin o sa ibang bansa na presidente ang kailangan masunod, no, ng mga militar. Katulad halimbawa sa Amerika, 'di ba? Si Trump ang presidente, no? Siya ang kumbaga commander-in-chief ng mga militar. Dito hindi, mga tol. Iba ang militar nila, iba ang presidente. Nakahanda nang ipapalit sa mga opisyal ito maging ang Commander-in-Chief. Tugon ito ng IRGC sa mga nakalipas sa pag-atake ng Israel at US sa Iran na pumatay sa kanilang top-ranking guard commanders. Sa kabila nito, napapansin ng mga eksperto, tila mas magagaling at matatalino umano ang pumapalit na commander ng IRGC. Ilan sa katibayan nito ang naging pangunguna ng IRGC sa Iran-Iraq War na sumiklab noong taong 1980. Mula sa karanasan sa paglipas ng taon, napatunayan na kaya ng IRGC na ipaglaban at depensahan ang Iran. Mas naging halata ito kasunod ng pagkamatay ni Ali Khamenei.
Dahil malakas at central figure ang IRGC sa gobyerno ng Iran, lumalabas ngayon na sila ang may kontrol sa Strait of Hormuz. Konklusyon ng mga kaalyado ng Tel Aviv, tila lohikal ang ginagawang pag-atake ng Israel ngayon sa Lebanon para sumpuin ang grupong Hamas at ang Hezbollah. So ito ang pinaka talaga palang kalaban ng Amerika, no, at saka ng Israel, no. Hindi yung pinaka mismong Iran, yung IRGC, kasi sila ang may control ngayon. Sila yung power ngayon. Hindi sila sumusunod sa kung ano man na sinasabi ng opisyal nila. Ultimo dito sa pinaka-presidente, no? Hindi yun ang sinusunod nila, kundi yung commander mismo ng IRGC. At mas matatalino daw mga tol, itong mga bago. Ngayon sa Lebanon para sumpuin ang grupong Hamas at ang Hezbollah. Bagay na kinokondena ng maraming bansa, maging ng United Nations dahil sa lumalalang humanitarian crisis sa rehiyon. Subalit, hindi maitatanggi na matagal ng puntirya ng Israel ang dalawang grupo at ilang dekada na rin nilang iginigiit na may kuta sa Lebanon ang Hezbollah at Hamas. Kaya, tanong po na marami, ano ang kaugnayan ng dalawang pangkat sa IRGC na kilalang taga-suporta nito? 1982, binuo ng IRGC ang Hezbollah upang maging regional asset nito. Oh, IRGC rin pala ang bumuo ng Hezbollah. Ayon po sa mga geopolitical analysts, layunin nito na magtatag ng proxy na magpapalaganap ng ideolohiya ng Iran sa ibang bahagi ng Middle East. At ano naman po ang grupong Hamas? Ang Hamas ay maituturing na transactional ally ng IRGC. Sila po ang armadong grupong pinupondohan ng Iran para lumaban sa mga political shifts sa Gulf region. Ilan na rito ay ang nagaganap na Syrian Civil War. Okay. Kung lalagumin, ang IRGC ang nagsisilbing tila pinuno dahil sila ang nagpupondo sa armas, training at salapi sa Hezbollah at sa Hamas. IRGC ang pumopondo, sila rin ang nagtuturo, nagte-training para dito sa Hamas at saka sa Hezbollah. So malaki talaga ang papel ng IRGC rito. Habang ang Hezbollah naman ang middleman na tumutulong sa Hamas na makarating ang pondo at armas ng IRGC patungo po sa Hamas. At ang Hamas naman ang puwersa militar na lumalaban sa kaaway ng Iran, halimbawa na rito, ang Israel. At kung gayon, gustong sabihin na nais ng Israel na pahinain ang kapangyarihan ng IRGC sa rehiyon sa pamamagitan ng paglaban sa mga proxy at kaalyado nito na tinatawag nilang Axis of Resistance ng bansang Iran. Masasabing benepisyo rin ito para kay Trump dahil hihina umano ang impluwensya ng IRGC na ngayon ay may pamamalakad sa Strait of Hormuz. Okay. At itong Miyerkules, nagkasundo na nga ang Estados Unidos at ang Iran sa isang 2 linggong tigil putukan na tinatawag ni Trump na double-sided. Pabor sa Iran at pabor sa US. Kayo pa man. Okay, so malinaw mga kapatid, etong tungkol nga dito sa mga nangyayari ngayon. Again mga kapatid, lahat ng ating narinig, lahat ng ating information na narinig dito sa video na to ay galing po rito sa report. No, pwede kayo magbigay ng reaksyon ninyo, pwede kayo magbigay ng inyong komentaryo. Tayo wala tayong inimbento dahil ako mismo gusto ko rin makuha yung information, no? Yun nga yung reason kung bakit tayo nanonood ng mga balita at mga ganitong klaseng information para ma-educate din tayo, di ba? And then mas maganda para hindi tayo nagpapakalat ng mga fake news, hindi tayo nagpapakalat ng mga maling information o kaya kung ano lang yung gusto nating paniwalaan, di ba? Katulad ng ibang mga nagko-comment, sinasabi ang buong katotohanan kasi ganito, ganyan. Kailangan muna natin ng pruweba bago natin i-anunsyo yan dito sa mga ganitong klaseng platform. Kasi kapag hindi, yari ka naman kay Meta, yari ka kay YouTube at nagpapakalat ka ng mga ganyang klaseng information. Hintayin natin yung mga media mismo magsasabing ganyan. Tapos saka tayo magbibigay ng reaction and komentaryo. So ikaw, ano ang masasabi mo dito sa ating mga napanood? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.